Ngayon, sasabihin ko po at hinahamon ko yung congressman na nagsasabing iimbestigahan po niya ang dolomite na to. Alam niyo po mga kapatid kung bakit siya galit? Dahil sa panahon po ni President Rodney Duterte, para po malaman ng lahat kung saan humuhugot itong tao na to. Kilala ko po yung tao na to. Tinanggal po siya ni President Rodney Duterte sa kanyang posisyon doon sa Urban Poor Department yata yun dahil sa issue ng pagnanakaw. Sino ngayon ang magnanakaw? Di ba? Huwag ka pong magturo. Tingnan niyo po ang ginawa ng mahal na President Rodney Duterte para po sa ating bayan. Hindi lang po ito pang sariling interest at kumita dito. Kasi po, ang iniisip po siguro niya, may kumita. Baka siya po ang may nakita at hindi natin alam. Alam niyo po, minsan po, tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga oportunistang politiko na yan, wala po silang karapatan sa ating bayan. Bakit? Dahil ang pinapahirapan po nila ang ating bayan, ang ating mga kababayan, dahil po puro po sila turok, pero wala rin din namang nagawa sa kanilang mga posisyon, kundi magpasarap ng buhay. Di ba po? So paano po tayo ngayon uunlad? Nakita na po natin, tapos babalikan natin, bakit ayaw po ninyo tingnan, Mr. Congressman, yang lupa dyan na wala ng dagat sa harap ng Sofitel at sa harap ng Mall of Asia? Di ba matapang po kayo? Bakit ayaw niimbestigahan? Bakit? Dahil takot kayo? Isang pitik lang sa'yo, baka gumulong po kayo. Nakabiyahe from London to the Hague. Nakita-kita niyo po kami ng Gemma doon. From Philippines din yung iba. Kung saan lugar. Kahit na doon lang po kami sa harap. Hindi natin nakikita si Tatay Dilong. Alam natin lang. Alam natin na. Buhay ka, kapatid! Buhay ka! Alam natin na naramdaman ni Tatay Digong. Alam niya kahit nasa loob siya, nakakarating sa kanya kung ano kadami ang mga tao na sa labas. Ngayon po mga kasama natin doon, kahit makapal ang snow, ulan, nandoon po sila. Kaya maraming salamat po sa kanilang lahat sa suporta. Maraming salamat. Maraming salamat Tita Emily sa napaka-emotional yung message. Okay, ngayon, ano nga po ba yung partido ni Tatay Digong? PDP. Ngayon po, mapalad po tayo. Nakasama po natin ang isa sa mga international representative ng PDP at bibigyan din po tayo ng maikling mensahe, si Ginoong Coco Naik. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh po sa ating mga kapatid. Waalaikumsalam. Alam niyo po, una sa lahat, pasalamatan po natin si Ma'am Michelle. Kasi sila po ang nag-alaga. Hi Ma'am, congratulations po. At huwag po nating kalimutan ang ating Blue Warriors. Palakpakan po natin sila. Dahil araw-araw po, andyan po sila para maglinis sa ating dolomite. Alam niyo po, mga kapatid, pasalamatan din po natin ang ating Vice Chairman for OFW International po sa PDP, si Ma'am Gemma Soto po. Dahil sa initiative nila ng maglinis at ipakita sa ating mga kababayan ang pagsustina sa ating dolomite na mas malinis at magandang tanawin ng ating mga kababayan at ang ating mga turistang foreigner. Sabi nga ni Ma'am Michelle kanina sana maabutan din namin na naliligo sila. Alam niyo po mga kapatid, 2001, naabutan ko po ang buhay ang Maynila. Sino po nakaalala nun? Yan pong buong street na yan hanggang doon po sa may traffic light. Punong-puno po yan ng mga tindahan. Sobrang daming tao po dyan. As in, napakaganda po ng ilaw sa gabi. Pero ang hindi po natin nakikita, walang pumupunta po rito. Sa dami ng basura,
sa dumi ng tao at may mga pasag pa na buti at baka masugatan po tayo pag bumaba po tayo dyan. Yung mga bato po doon, maniwala po kayo, tinutulugan, dyan na po dumudumi yung mga tao. Sobrang baho po yung area na yan. At nakakahiya po sa ating mga turista galing sa ibang bansa. Dahil sinasaway po nila, ang Maynila daw po ay marumi. Ngayon, sasabihin ko po at hinahamon ko yung congressman na nagsasabing iimbestigahan po niya ang Dolomite na to. Alam niyo po mga kapatid kung bakit siya galit? Dahil sa panahon po ni President Rodrigo Duterte, para po malaman ng lahat kung saan humuhukot itong tao na to. Kilala ko po yung tao na to. Tinanggal po siya ni President Rodrigo Duterte sa kanyang posisyon doon sa Urban Core Department yata yun dahil sa issue ng pagnanakaw. Sino ngayon ang magnanakaw? Di ba? Huwag ka pong magturo. Tingnan niyo po ang ginawa ng mahal na President Rodrigo Duterte para po sa ating bayan. Hindi lang po ito pang sariling interest at kumita dito. Kasi po, ang iniisip po siguro niya, may kumita. Baka siya po ang may nakita at hindi natin alam. Alam niyo po, minsan po, tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga oportunistang politiko na yan, wala po silang karapatan sa ating bayan. Bakit? Dahil ang pinapahirapan po nila ang ating bayan, ang ating mga kababayan, dahil po puro po sila toro, pero wala rin din namang nagawa sa kanilang mga posisyon, kundi magpasarap ng buhay. Di ba po? So paano po tayo ngayon uunlad? Nakita na po natin, tapos babalikan natin, bakit ayaw po ninyo tingnan, Mr. Congressman, yang lupa dyan na wala ng dagat sa harap ng Sofitel at sa harap ng Mall of Asia? Di ba matapang po kayo? Bakit ayaw niimbestigahan? Bakit? Dahil takot kayo? Isang pitik lang sa'yo, baka gumulong po kayo dyan sa kinaupuan ninyo. Kaya takot ka. Dito ka bumabanat sa napakagandang tanawin. Tingnan niyo po. I-compare po ninyo bago to maging Dolomite Beach na to. At noong unang panahon, di po yan mapasyalan. Ngayon po, Congressman, hinahamon kita. Silipin niyo po ang sinasabi mo para isampal sa mukha mo yung mga pag-isip mong hindi maganda sa dating President Rodrigo Duterte. Kaya mga kababayan, mapagmatsyag lang po tayo dahil maraming mga politiko ginagamit lang ang mga issue para kumita, hindi para tumulong sa ating bayan at sa mga Pilipino. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating DNR, HMDA, DPS, lahat po na nagtulong-tulong po dito sa Dolomite Beach po, maraming salamat po dahil kayo po ang mukha ng ating bayan. At magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Ginoong Coco Naik. At ngayon po, inumpisa na natin sa UK. Dako naman po tayo sa Hong Kong. Kasama po ang United Filipino Global Representative natin, si Tita Winnie Taylor. Good morning, sandali. Ako pala si Winnie from Hong Kong. May UFG Hong Kong din doon. And then last October, nag-clean up drive ang UFG Hong Kong doon. And then we are coordinating like the DNR. Ang tawag namin doon ay Department of Local Services. So nakipag-coordinate ako doon. Ang aming pitch line na ginagawa like this. Pero ang aming Hong Kong government talaga nakipag-communicate sa mga NGO ng Hong Kong. So isa kaming UFG Hong Kong na nabigyan ng slot na maglinis sa aming pitch line. So salamat sa in behalf of DNR, salamat sa assist sa amin dito. Salamat sa mga organization na nandito lahat. And then sa mga audiences na nakiano sa amin dito, salamat sa inyong tanan. Bisaya to ha. Maraming salamat, Tita Winnie. From Hong Kong, punta naman po tayo ng Middle East. Punta tayong Bahrain kay Tita Cristina Venancio. Magandang umaga po sa lahat. Magandang buhay
OFWs at mga magkakaibang grupo po na nagtulong po kayo sa araw na ito. Salamat Miss Gemma Soto at Tita Weni sa pag-organize po. Salamat Sir Kukunaig, kay PRRD and Senator Bongo sa kanilang mga ano sa atin at kay VP Inday Sara at sa inyo po lahat, kami po ay nagpapasalamat. Ako po isang OFW sa Bahrain. Isa po kami, magkakasama po kami nila Tito Weni at saka nila Miss Gemma at ng Alliance OFW na si Sir Bong Guro. Sila po, kaya kami nagka-isa-isa din dahil po sa Alliance OFW. Ito po yung aming pagkakaisa dahil na ano namin na kailangan din po namin mga OFW na magkaisa para dito sa kalikasan. Mahalin po natin ang ating kalikasan. Kumbaga yung dumi natin, linis natin. Huwag po natin pabayaan ang Dolomite kasi po napakaganda. Nakikita nyo naman po, siguro saksi kayo, ayan mo, ang dami pong nagtutur sa atin. Maraming bumibisita dito every Sunday or Saturday. Hindi lang naman na Sunday or Saturday yan nabibisita, kundi kahit ordinaryong araw. Sana po mahalin natin yun at tayo nagpapasalamat ng sobra-sobra kay PRRD. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, wala po tayong Dolomite. Nakita niyo yung dumi bago nagawa yung Dolomite, bago ito naayos. As in, saksi tayong lahat na paano yung mga basura na hinaanod hanggang dito. Then, ang dami pong mga, ultimo yung road. Diba? May mga basura dyan. Hanggang dito yung basura nung araw. Nakikita nyo, inaanod ng dagat, yung beach. Dati, dagat talaga ang tawag natin ngayon, ano na, Dolomite na. Sana naman po, huwag na natin, tutukan na lang po sana ng ating ang mga dapat tutukan. Huwag po ang Dolomite. Kasi ang ganda po ng Dolomite. Yun lang po yung namin at sa lahat po ng mga OFW, yung lahat po ng gusto magbakasyon, pwede rin po kayo makiisa. Nandiyan po si Mama DNR, si Ma'am. Pwede kayo makiisa sa kanila. Humingi kayo ng assistance sa kanila kung gusto ninyo. Ayun pala si Ma'am. Nandun pala si Ma'am Michelle. Salamat. Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, salamat sa atin yung ng DNER. Yan po. DNER. Yan. Sorry ha, kasi po kami, matagal na po kami sa abroad. Gusto na nga namin mag-for good. Ang problema po, sa totoo po, kaya po ayaw na namin mag-for good. Ang hirap po ng buhay. Sa totoo po, yun po yung aming experience dito. Kasi pag umuwi kami, puro kami expenses, pero wala kami income. So kaya po, sa totoo lang, pagka nakasanayan mo na ng trabaho ka ng trabaho, kaya ayaw namin umuwi muna dahil hindi po kami sanay ng walang trabaho. Kasi doon, kahit po kami tumutugo na ilong namin, trabaho pa rin. Kaya po, sana po din, sa lahat po ng mga kasamahan namin, lahat ng kababayan, at kami po ay nananawagan din po. Sana po, huwag nyo na pong pakailaman yung Dolomite na tinayo ni Tatay Digong. Alalayan na lang at alagaan na lang po natin, panitiling malinis. Sa lahat po na nagtutungo o namamasyal dito, huwag na po sanang magkalat. Kumbaga po, kung may nakikita pong kalat, pulutin na rin po, magdala kayo ng plastic para yung mga kalat ninyo, ilagay nyo na po sa plastic. At may mga basurahan po tayo dito, doon na lang po itatapon. Maraming pong salamat at maraming pong salamat, Tatay Digong.